Good morning! Ayan, blessed good morning to everyone. Gusto ko lang magbate, mag-greet sa inyo. At syempre, bago ako lumabas, nag-take muna ako ng aking vitamins, energy. So, ito po yung ginagamit ko as my supplement, food supplement. It's made from guava and guyaban. So, yan po yung vitamins ko. And of course, I'm using my oil, no, ang aking DR Essential oil. So magandang hapon po sa inyo, kamusta po kayo dyan? At gusto ko lang mag-share kasi nanood ako ng short interview, no, with Marian Rivera today. So wala lang, na-amaze lang ako dun sa mga statement niya na ang gaganda na kapag narinig mo ay ma-inspire ka at nakaka-motivate, at the same time yung positivity ng isang tao makukuha mo. So nakakatuwa lang kasi syempre na hindi naman lahat pare-pareho ang opinion, hindi lahat pare-pareho pag-iisip, so iba-iba. So kaya tuwa lang ako, gusto ko lang magkwento. So bago ko magkwento, so thank you Lord at meron kaming letter. So I hope na okay na to. Sana Lord, madali lang. At sana everything will be smooth, will be fine. Ayan. So nakakatuwa dahil nung mapanood ko yung interview niya, ang ganda nung sinabi niya, paano ba daw yung kanyang buhay nung siya ay maliit, ganyan. So, dahil lumaki siya na walang magulang niya, walang mother niya, walang tatay niya. So, yung lola lang niya nag-take her sa kanya. So, in short, wala. Talagang malungkot siya inside, kahit ano yung lola niya. So, hindi niya maunawaan bakit ganon, bakit walang nanay niya, no? Pero andun yung, ang ganda ng puso niya talaga, na nakikita mo yung resulta ng kanyang, kung sino siya ngayon. So, yun yung question doon eh. Alam niyo, narinig ko sa kanya. Kay Marian, yung word na faith. Yun yung narinig ko sa kanya about faith. So, ang ganda kasi parang nung narinig ko yun, doon siya nag-hold on sa kanyang faith nung maliit siya, hanggang sa nagdalaga siya, hanggang sa naging magkaroon siya ng family. So, yun yung nakapokus dun sa interview, yung paano siya nagkaroon ng faith ng pananampalataya. Since marami siya pinagdadaanan, so maraming dumaan sa buhay niya mula nung bata siya, nagdalaga siya, nag-aral siya. So, andun pala din yung pain sa puso niya na during younger age, andun yung pain. Pero, nung ngayon, nag-matured na siya, ang nasabi lang niya yung about sa life niya is, nagkaroon siya ng faith. So, faith kay Lord. Nagkaroon siya ng faith kay Lord. So, natuwa ako kasi yung shinare niya is something about na sometimes you didn't expect to one person. So, yung mga ganun. Kaya natuwa ako sa kanya, ang ganda ng mga shinare niya about yung mula nang maliit siya, dumating yung mother niya, tapos, nagkasawa siya. So, kaya para sa akin, si Maria, napakaganda na sinabi niya about faith kasi doon siya nag-hold on. So, yung determinasyon niya, yung strength niya, kahit merong siyang pain, umiiyak siya, pero still, naging malakas. Nakakatuwa. Dapat ganun tayo, no? Especially sa mga Kristiyano. No? Minsan nawawalan tayo ng faith. Which is, yun yung kailangan natin na magkaroon tayo ng malakas na faith. Di ba, Pastor? Si Pastor, nakitaan ko din to mula nung, kasi marami kami pinagdaanan ni Pastor. Pastor, di ba, nung magkasakit ka nga, di ba, talagang napakahirap din, di ba? No? So, yung kay Pastor, ano ba masasabi mo about yung sa faith? Pag dumating na yung life and death, dun masusubok ang faith mo. That's why I can never experience na yung mga sakit, yung mga bagay na para kung mamamatay. Hindi, I trust in the Lord with all my heart and lean on all understanding. I'm fully confident na that the Lord give us another life. So, yung sinabi niya, fully confident that the Lord will give us another life. So, di ba?
Hindi ba kayo masaya na pagkagising niyo sa umaga, ay, binigyan pa ako ng Lord ng bagong life? Why? Why? Kasi di ba buhay pa tayo. It means, nagising ka pa. It means, blessing pa. So, wala tayong dapat na ireklamo kasi buhay ka pa. So, ngayon, kapag hindi ka na gumising, it means patay ka na. So, you don't need to complain anything kasi patay ka na. Every day is a new day for the Lord. Diba? Every day is a new day for the Lord, sabi ni husband. Totoo naman. So, minsan kasi ang tao, diba, minsan ang napakabilis mag-isip na reklamo agad, no? Totoo yan. Reality yan. Pagbukas ng mata, nakareklamo na agad. Hindi ko na nabuksan yung mata mo. Paano kaya kung di ka nagumising? O, diba? Kung ma-realize mo napaka-blessing na nagising ka pa nga. O, pag hindi ka na nagising, hindi ka na alam ng tao kung anong nangyayari sa'yo. So, wala na, patay ka na. Diba? So, dapat be grateful, sabi nga. Be grateful. Narinig ko rin yun sa kanya. So, kailangan tayo maging grateful. Maging thankful, magpasalamat na binigyan ka pa ng buhay ng Panginoon. Pagkatapos mong matulog, nagising ka ng malusog. I think that's good enough, no? So, meron ka talaga matututunan no? Sa mga tao, mga sinasabi ng tao talaga. Dapat ang mga tao matuto kapag nakinig, kapag nanood, no? Hindi yung puro negative. No? Kailangan positivity lang. Positive lang. Napakahirap, di mo alam po rin pinagdadaanan ko, pinagdadaanan namin, pinagdadaanan nila, ng bawat tao. Pero, don't focus yourself. It's very hard to say, Focus it's very on God. hard to comment. But do not focus on whatever happening to you, circumstances. Kasi pag nag-focus ka, walang mangyayari. Focus on God. So mag-focus na lang tayo dun sa faith na sinasabi. Faith. Do you have faith right now, this time, this day, this place? Do you have your faith? So everything comes from faith. No? Kahit anong gagawin mo, kailangan may faith ka. Everything comes from faith. Napaka-importante niyan bilang Kristiyano because doon tayo lalakas. Diba? Faith, if you hear the Word of God, diba? If you have faith, comes by hearing and hearing the Word of God. That's it. So, yun lang yung gusto ko ipatin sa inyo. Na Romans 10:17, no? So, napakaganda, no? Uulitin ko ulit. Faith comes from hearing and hearing and hearing of the Word of God. So, yun ang gusto ko iparating sa inyo. So, sana maganda at maganda yung sitwasyon nyo ngayon. Hindi man maganda or good or bad. So, have faith in God. So, huwag kayo mawala ng hope because the Lord is always with us and have faith in God. Have faith in God. Yun lang po at salamat at sana po ay yung faith na yun na ilang letters, one word. No? So, it's 5 letters. F-A-I-T-H. Faith. So, have faith, kapatid. No? Ngayon, have faith. May faith ka ba? So, from now on, may faith ka na. Trust God in everything. God bless you all. God bless you. God bless. Bye-bye. Thank you for watching.